Good morning! Welcome back to Mila's Kitchen. Ngayon gagawa na naman tayo ng bagong version na naman ng puto na titawagin nating milk puto. Kasi bakit milk puto? Kasi marami tayong ilalagay na milk. Same po yung ratio ng milk saka all-purpose tayo. Kailangan natin ng malaking bowl para sa paghahaluan natin ng gagawin natin. At ilalagay na natin yung 1 cup of all-purpose flour. Then after po ng 1 cup ng all-purpose flour, ilalagay naman natin yung 1 cup po ng powder milk. So kahit ano pong brand ng powder milk ay pwede nyong gamitin. Yun, birch tree at kung ano-ano pa. So ilinagay ko na rin po yung 1 tablespoon ng baking powder at ngayon yung 1/2 cup ng white sugar. So sa paglalagay po ng sugar ay depende na po yun sa inyo kung babawasan nyo yan or gusto nyo pang dagdagan. So pero po yung sugar na nilagay ko sakto lang po yun. Hindi siya ganun katamis, hindi rin siya matabang. Ayan, at haluin po natin. At sa magtatanong po ulit kung yung mga diabetic ay paano naman kasi maraming sugar to or ano. Actually, hindi naman po maraming sugar. Pero suggest ko po kung diabetic ay wag na lang din po munang kumain ng puto. So ngayon naman po ilalagay natin yung 1 cup ng water. So, halos tigwa 1 cup, 1 cup. 1 cup ng all-purpose flour, 1 cup ng powder milk, at 1 cup ng water. Saka 1 tablespoon ng baking powder. Diba? Puro 1. So, yung sugar lang yung half. So, hahaluin lang po natin ito munang mabuti. Ayan. At lalagyan po natin siya ng coconut oil. So instead po ng butter or margarine, ang nilagay ko po ay coconut oil kasi gusto ko po na ma-achieve yung kaputian ng puto na gagawin ko. So kasi kung lalagyan ko ng melted margarine, magiging madilaw siya. So ang gusto ko pong ma-achieve ngayon, since milk puto yung gagawin ko, ay gusto ko po maputing-maputi na puto. Ayan, so hindi ko po na sit yung hindi ko nasala yung gatas, kaya ayan, nagbubuo-buo pa siya ngayon. So haluin ko lang po siyang mabuti hanggat sa mawala na siya ng buo-buong gatas. Ganyan lang, kasi whisk lang yung gamit natin. So since okay na po yung mixture natin, maglalagay na po ako sa mga puto molds. Again po, hindi po ako nag-grease ng puto molds tuwing gumagawa ako ng puto. Kasi, yung coconut oil, nilagay na natin dyan sa puto butter na. Makapal po kasi yan, yung mga green na yan at dilaw. So, yun. At after po 8 minutes na in-steam natin sa low heat, yung puto, ay ilalagay na natin yung cheese. Ayan. Medyo makapal po yung hiwa ko ng cheese. So, nasa sa inyo na po yan kung kakapalan nyo rin o ninipis sa alawang salang. At habang nakasalang yung pangalawang salang, ay aalisin na natin sa mga puto molds yung puto. So, ayan na po. Ayan ang unang salang na ginawa natin. 7 piraso